Kami nagbabalik po dito sa Kaintahan in Action. Yes or no? Ate Pia, Kuya Alan, narito po ang ating mga katanungan. Let's go to the first one. Ate Pia, Kuya Alan, so nabasa ko po sa Instagram na for the first time ever sa Olympics, magkakaroon daw po ng breastfeeding room para sa mga nursing mothers natin na Olympians. So ang question ko po is, sa Philippines din po ba, meron din po tayong ganito para po sa mga breastfeeding and working moms? Yes or no? Yes. I love that question. Actually, huli na ang Olympics. Tayo sa Pilipinas, 2009 pa lang, we passed a law, and it's proudly my law, wherein ginawa nating batas na kailangan ang mga private and public companies, institutions, provide for these breastfeeding or lactation rooms. Kasi it's more common na ang working mom, hindi naman common na dala mo yung baby mo pero magpapump ka. So I passed that law in 2009, way before the Olympics. Maraming salamat. Ang pangalawang katanungan. Ate Pia, Kuya Alan, isa po akong breastfeeding mom and araw-araw na po akong pumapasok sa work. Ngayon po, gusto ko po sana na habang nasa work, makapag-pump pa rin po ako, pero nahihiya po ako kasi baka kung ano pong isipin nilang ginagawa ko. Ang tanong ko po, pwede po ba na mag-take ako ng break from work para kahit po paano makapag-pump po ako ng breast milk? Yes or no? Yes. Nasa batas yan. As Ate Pia said, chinampion niya yan. Sa batas, you can take that break. And if I can address yung sinabing nahiya ka, si Ate also addressed that. Kung mapapanood niyo yung videos o yung records noon, Kuya Boy, kasi minsan yung... It's much better now, but way back, maraming male chauvinism. So just talking about it, maraming off na jokes. And then, yun nga, yung addressing lang na, huwag ka mahiya. Di ba? I mean, sino ba nagpapalaki sa real men? Di ba yung nanay din nila? O ano ba yung best para sa kanila? Hindi ba yung breast milk, no? So, part of fighting a bad culture is having a good counterculture. Meron pa po pala akong follow-up question. Meron po bang nakasaad na limitation sa oras para po sa break period na ito for breastfeeding moms? Yes. So, sinagot nga ni Alan na you are entitled to that break, right? So, nung ginawa ko yung batas na yan, syempre, binase ko yan doon sa experience ko sa ibang mga nanay kung gaano, how much time do you need para magpa-breastfeed. So, ang successful breastfeeding is based on demand. The more na magdede yung baby, the more na magpo-produce ang milk para kayong clockwork ng baby mo. And normally yan, minsan wala pang 1 hour, dedede ulit. Minsan 2 hours. Pag maliit pa yung baby, mahaba na yung 3 hours. Masayang-masaya na ako as a mother na, ay, may matatapos ako, may magagawa ako pag umabot ng 3 hours. So, pagbalik mo sa work, sana ang gusto kong makuha ko as a mother. But by the time I made the law, by the way, hindi na ako nagbe-breastfeed, malalaki na yung mga anak ko noon. So this is from experience. Gusto ko sana, kung ano dapat talaga yung oras na kailangan ng nanay, syempre, for it to be effective. But lawmaking, just like anything is in life, is a process of negotiation. Ang mga companies naman, ang mga employer, aangal naman sila kung sasabihin kung bigyan mo ng 2 hours yan para mag-pump ng milk, no? Aangal naman sila. And paid yan, di ba? And paid, by the way, paid. Kasi nga, ang unang sasabihin, di sige, gawin mo anong gusto mong gawin, pero babawas namin. So, hindi, dapat paid yan. Kasi kalokohan naman yon if the work environment cannot support a breastfeeding mother. So, it's paid. It's 40 minutes. In addition to, so, imbis na kumain ako ng maayos, magpa-pump din ako bago kumain ng lunch. So, if I add lunch break, and then itong 40 minutes, and then for many Filipino companies naman, meron din merienda break, medyo okay naman. But I have to admit, as a breastfeeding mother, medyo maiksi yan. And I would hope that in due time, maybe ngayon ang panahon, dahil 2009 ko pa ito napasa, madagdagan naman. Kasi medyo hirap, pero makakasurvive naman. So 40 minutes ang paid break on top of your usual breaks to eat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, napansin ko po nung nanganak ako na pagkapanganak ko ay sandali lang dinala si baby sa nursery.
Pagkatapos, kasama ko na kaagad sa kwarto ko. So, yung mom ko po, napansin niya po kasi yun and sabi niya na hindi naman po ganun dati. So my question is po, may batas po ba tayo na nag-uutos nito? Yes or no? Yes. This is originally the rooming-in law of the late Senator Ed Angara, na tatay ng ating bagong Secretary, Sunny Angara. Congratulations, by the way, Secretary Sunny Angara. We're very proud of you, our colleague. Parang kapatid ko po yan. And his father authored that rooming-in law, which years later, nung ako na maging senator at ang classmate ko pa nun sa Senate is the father, gumawa naman ako nitong breastfeeding promotions and he taught me a lesson in lawmaking. Sabi niya, Pia, may batas ako, rooming in. They are related. So, i-amend mo ngayon yung batas ko. Hindi yung gagawa ka lang ng bago. It's just a process that I learned from one of the great senators. No? So, kanya yung rooming in, tapos dinagdag ko ngayon dito. So, rooming in law is now what you're talking about na pagkapanganak mo, automatic yan, ibigay ang baby sa nanay. Why? Because yun yung bonding na nagpro-promote ng natural breastfeeding. Kasi pagkatabi mo, it's amazing. Alam mo, may studies na ang baby medyo malabo ang pananaw. Malabo ang paningin, no? There's studies that really showed us for months, malabo yan. Pero gagapangin niya ang dede ng mami niya. Thank you po. Panglimang katanungan. Kuya Alan, Ate Pia, matagal na po kasi ako nagtataka dahil wala po akong nakikitang commercial about sa infant formula. Eh, sinabi po ng mama ko, ipinagbabawal daw po ito. Tama po ba? Yes or no? Ako naman nagtataka na pinapanood mo talaga yung mga commercial, ha? Yung mga iba, talagang gustong bilisan yung commercial o kaya CR break habang may commercial, pero napansin mo talaga yon. Yes, pinagbabawal talaga. Kasi di ba yung basis talaga ng ads or commercial advertising, dapat may truth in advertising. Pero there are certain things that you cannot advertise without having a small lie. For example nga yung sa breast milk. Kahit ano sabihin mo, it's best for babies. So kung ipapakita mo yung commercial ng isang gatas na ito best, kahit na meron kang 5 seconds na breast milk, it's still best for, malilin lang mo pa rin ang tao eh. Yun. So may mga advertising talaga na dapat ipagbawal precisely because it will not present the real truth to you. And the real truth in this topic is that the breast milk is still the best for babies and best for all of us. No? Maraming salamat. Ang dami-dami na naman nating natutunan sa yes or no sa ating pagbabalik. Marami pa tayong mapapanalunan. Dahil ilan sa atin sa studio audience ay mananalo ng 2,000, 3,000, 5,000, and 10,000 pesos. Sa Alan Pia Pick, lahat yan magaganap sa pagbabalik na